para dito kay former President Rodrigo Duterte. So makiki-update tayo mga kabombo hinggil ho sa naturang hakbang. Nasa linya ng ating komunikasyon si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Welcome sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. At magandang hapon po sa inyo. Dennis, at sa mga tagapakinig at tagapanood ng Bombo Radio. Bilang abogado ho na naghain ng ilang petisyon ukol dito sa kaso o dito sa sitwasyon ni former President Rodrigo Duterte, makikikumusta lamang ho kami doon sa status ng naturang inyong petisyon, o ito ho ba ay may initial resolution na o pending pa rin sa kataas-taasang hukuman? Walang update sa ngayon. Ang pinakahuling nangyari dyan sa kaso ay require ng Supreme Court, ng Korte Suprema natin, na magsumite ng mga memorandum yung mga partido dito sa petition for habeas corpus. So yan po yung mga petitioner, kasama na po yung kliyente naming si Kitty Duterte at si Mayor Baste at saka si Congressman Polong. Tapos hiningan din siyempre ng panig nila yung gobyerno na inaabagaduhan naman ng Office of the Solicitor General. So mula noon, noong end December and early January, mula noon wala pang movement yung kaso. Pero yung memorandum kasi na yun, Dennis, nangangahulugan na yun na yung huling pleading or filing na hihingi ng Supreme Court bago magdesisyon ito. Typically sa isang kaso, ang memorandum yung huling hinihingi ng korte. So umaasa tayo na any moment pwede nang magdesisyon ng Korte Suprema. Kung sakali ho na madesisyonan na harinawa ay mailabas na nga yung pasya para sa ikalilinaw ng usapin, kung sakali ho na madesisyonan ng kataas-taasang hukuman ang petisyon po na yan, paano ho kaya ang nakikita ninyong paraan para ma-impose o kaya maipatupad ng Philippine Court yung usapin, knowing na nandun na ho sa International Criminal Court ang ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte? Dennis, ang posisyon namin dyan mula sa simula ay problema yan ng ehekutibo ng gobyerno natin kung paano nila mapapauwi si Pangulong Duterte na habang nakakulong na sa ICC. Ang posisyon namin, dahil silang may kagagawan yan, silang gumawa ng problema na yan, sila din ang dapat humanap ng solusyon para mapabalik siya. Pero kung ako ang tatanungin nyo, ang nakikita kong mga paraan kung paano mapabalik ay ang pinaka madali dyan ay makilahok ang Philippine government sa ICC at sabihin sa ICC na meron kaming kakayahan na litisin si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Kaya ayon na rin mismo sa Rome Statute na nagsasabing meron lang jurisdiction ang ICC kapag ang isang bansa na miyembro nito or dating miyembro nito ay walang kakayanan or ayaw litisin ang isang taong na akusahan ng krimen na sakop ng Rome Statute, ay walang jurisdiction ng ICC. So yun ang pinakamadali na ang Pilipinas mismo makilahok at sabihin sa ICC na dito na lang namin lilitisin si Pangulong Duterte. Bilang abogado ho ng mga anak ni former President Rodrigo Duterte, hanggang ano ho yung mga saklaw ho ninyo ng mga kaso maliban dito sa inihain po ninyong petisyon dyan sa kataas-taasang hukuman, if there is any? Sa kasalukuyan, yun lang po. Yun lang pong petition for habeas corpus ang hinahawakan namin para sa Duterte family. Okay. Ito ho nga, iba pang mga personalidad ho na sumusuporta sa pamilya Duterte ay may mga aktibidad this coming
February 25, ano? At parte ng kanilang sentimiento, yung kalagayan ho ni former President Rodrigo Duterte. Kayo ho, ay makikibahagi din ba dito ho sa EDSA events, mga rally and other activities related to this, Attorney? Hindi pa tayo naiimbitahan diyan, pero kung maimbitahan tayo tapos wala naman po tayong ibang kailangan gawin sa araw na 'yon, siyempre susuportahan po natin 'yan. Mensahe na lamang ho ninyo doon sa mga supporters ni former President Duterte dahil syempre iniiwasan din naman ho natin na magkaroon ng hindi magandang sitwasyon among themselves or yung iba pang mga grupo, ano ho, na naglalabas din ng kanilang sentimiento, nagiging emotional kasi yung iba sa mga kababayan ho natin. Please go ahead po, Attorney. Oh. Dennis, hindi naman may iwasan yan dahil sa nangyari kay Pangulong Duterte, yung pagkaroon ng samaang loob ang mga kababayan natin dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Pero so far naman, nakikita naman natin na payapa ang mga pagtitipon Sinusunod. para suportahan ang dating Pangulo, pati na rin si VP Sara. So, ang mensahe ko lang, mensahe lang ng pasasalamat. Malaking bagay ang suporta nyo sa pamilya Duterte. Sa amin na rin mga abogado na nagtataguyod ng mga karapatan ni Pangulong Duterte at ng pamilya. So marami pong salamat at tuloy-tuloy lang po tayong magpakita ng sentimiento natin at bantayan natin ng maigi ang mga susunod pang mangyayari. At syempre, dahil ang taong bayan naman po talaga ang may kapangyarihan na magbago ng gobyerno natin at ang mga palituntunin, 'di ba? So, bantayan po natin yung mga mangyayari tapos sa 2028, ilabas po natin yung sentimiento natin sa balota. Maraming salamat po, Attorney Panelo, sa pagtugon sa aming mga katanungan sa mga oras po na ito.